And hello at kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. So, iba muna ang screen natin ngayon. Nandito ang ating wooden screen. So, ngayon pag-uusapan natin ang scientific notation. So, yung mga introduction, bahala ng ibang YouTube channel doon. Okay, diretso tayo sa example. So, paano kung merong masyadong malaking number tulad nito? Yan. Yan. So, kung babasahin natin tong number na to ay 1, 2, 3. So, units, thousands, and then millions, and then billions. So, siya ay 1 billion. So, kung ipapasulat sa iyo yan, di ba? Parang, alam mo yun, mauubos yung tinta ng ballpen mo sa pagsusulat niyan. At in reality, mas marami pang mga numbers na mas malalaki ang nagagamit sa science and mathematics. For example, kapag gusto nating i-describe yung diameter ng isang planeta o kaya naman yung layo between planets or for the next star nakasunod ng sun na pinakamalapit sa Earth. So, dahil masyadong malalaki yung numbers na yun, meron tayong tinatawag na scientific notation na kung saan itong scientific notation na to, ito yung nakakatulong para mas masulat natin siya ng mas simple. So, ang ginagawa doon sa scientific notation ay kukuha ka lang ng isang significant number, no? For example, meron tayong n, okay? And then, merong decimal point, and then, dalawang decimal, no? Yan, okay. Tapos, itatimes natin yan sa 10, na kung saan itong 10 na to, i-raise natin for a particular power. Let's say, yung power na gagamitin natin is y. Yan. So, yung y, pwede yan maging positive, pwede rin siyang maging negative. So, yun yan. So, yan. So, kung ito isusulat natin as a scientific notation yung 1 billion, no? 1 billion kasi ito ay units, thousands, and then millions, and then billions. Ang gagawin natin is, kukunin natin yung first ay significant digit niya, which is 1. Okay? Yan, 1. Now, kunin natin, lalagyan natin siya ng decimal. Now, yung susunod na gagawin natin is kukunin natin yung dalawa na katabing number niya. So, kapag mamaya medyo malalaking mga number na ang ginagawa natin, dyan ipapakita yung mga rules in rounding off. Okay. So, dito, since dalawa yon, yun ang ginagawa natin. Okay. Now, after that, multiply lang natin siya. So, dito, yung dalawang x na to ay ibig sabihin yan, dalawang digits yan na pinakamalapit dito sa first significant digit natin. Okay. So, ito ngayon, ita-times natin sa 10. Now, ano yung magiging exponent niya? So, sabi kanina, pwede itong y na to ay pwedeng maging negative at pwede rin maging positive. So, kapag tayo ay express natin isang malaking number sa scientific notation, kailangan maging aware tayo kung saan ba ang decimal point nung hindi pa natin siya ginagawang scientific notation. So, remember, nandito yon yung decimal point niya. Now, if we're going to count, no, kung sinasabi natin na nandito na yon, dito na natin kinuha yan. So, we are putting the decimal point here and then bibilangin natin siya pabalik papunta dun sa original. Okay, so bilangan natin. So, from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Therefore, dahil 9 yon, 9 po ang ilalagay natin dito sa sa exponent ng 10. Yan. So, ang ating scientific notation for 1 billion is 1 or 1.00 times 10 raised to 9. So, ganyan po ang basic ng scientific notation. Now, kailan nangyayari na nagiging negative ang exponent? So, nangyayari po yun kapag masyadong malaki or masyadong maliit pala, I mean, ang isang number. For example, meron tayong 0. Yan. So, ito, hindi naman malitong number na to, itong 0.235, pero somehow, pwede rin natin siyang ma-express in scientific notation. So, ang gagawin po natin, kunin natin yung first significant digit, that is 2. Okay? Now, yung dalawa niyang katabi is 3 and 5. So, 0.35. Okay? Now, i-multiply natin siya sa 10. Ngayon, pansinin natin, saan ba yung original na decimal?
So, yung original na decimal niya ay nandito. Okay? So, since nilipat na natin siya dito, so, kailangan natin mag-move pabalik papunta dun sa original. So, meron tayong from here, and then isa lang. So, ito is 10 raised to negative 1. Yan. So, 2.35 times 10 raised to negative 1. Okay. So, magbigay pa tayong example. So, let's say masyadong maliit yung number. Kailan natin malalaman kung masyadong maliit yung number? Kapag ganito po. For example, 0.0000000. Daming 0. Tapos, merong 142. Yan. So, ganyan siya. Meron tayong 0.00000000142. So, paano mo express in scientific notation kapag ganyan? Okay, so ang gagawin natin is kunin natin yung significant digit na pinakamalapit doon sa decimal point, which is 1. Okay? So, ito yun. 1. Now, after that, matapos masulat yan, ang susunod mong gagawin is, syempre, maggawa ng decimal point. Huwag makakalimutan yan. Okay? Yan kasi yung ruling, no? Major rule yan sa scientific notation. Dapat, 1 digit lang. Ito. Yung kukunin mong number, and then yung katabi niyang dalawang number. Okay? So, 1.42 times 10 ulit yan. Now, since itong number na to ay maliit, may clue na tayo dyan, yan ay negative dapat. Okay? Negative. Now, since nilipat natin yung decimal dito ngayon, ngayong nalipat na siya dyan, ang susunod natin gagawin is, bibilangan natin siya from here, mula dito, pabalik doon sa original. So, bibilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, therefore, 10 raised to negative 8. So, sa mga ibang reference, ginagawa nila, from here, binibilang talaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ibig sabihin, kung iti-trace back natin yung decimal, papunta siya doon. So, ang katumbas nito, nitong masyadong maliit na number na yan, kung sa scientific notation natin siya isusulat, magiging 1.42 times 10 raised to negative 8. So, yan ang mga basic rules ng scientific notation. Okay. Na magbigay tayo ng example yung merong katabi. Okay. For example, masyadong maliit pa rin yung number, no? Marami kasi ay nagkakamali sa ganito. Yan, masyado pa rin maliit yung number. And then, merong 1, 2, 3, 7, 8. Okay. So, the question here is, kailangan bang isama pa yung 1, 2, 3, 7, 8? Okay. So, ang gagawin dito is, still kunin pa rin natin yung 1. And then, followed by the decimal point. And then, 2, sigurado na yan. How about 3? Kung itong 3 yung titignan natin, ang nasa kanan niya is 7. So, base sa ruling ng rounding off ng mga numbers, kapag greater than 5 yung number, nandun sa kanan ng ating itong 3, no? So, round up po ang mangyayari. Therefore, itong 3 na to will become 4. So, magpa-plus 1 tayo dyan. So, 1.24. So, yun yung mga prerequisite kapag tayo nag-scientific notation, dapat alam natin yung laws ng significant figures at saka laws in rounding a decimal, no? Round up or round down. So, 1.24 times 10. So, kapag tinimes 10 natin siya, ilan ngayon yan? So, may clue na tayo agad. Kapag masyadong maliit yung number, negative ang kanyang exponent. So, from here, dahil yun yung kinuha natin, 1.24 daw eh. So, dito. So, bilangan natin. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 pabalik dun sa original niya na decimal point. So, magiging 10 raised to negative 6. So, yan. Meron tayong 1.42 times 10 to negative 8 kanina, at saka 1.24 times 10 raised to negative 6. Okay. So, last example natin sa isang malaking number. For example, yung diameter ng isang asteroid, kung bilog yung asteroid, no, is 5, 4, 7, 6, 5, 8, 1, 2, 3, meters or kilometers? Let's say meters. Yan.
So, syempre, lagyan natin ng comma para madali natin ma-identify. Now, given na ito yung diameter niya, for example, nung nakita nating asteroid sa kalangitan, okay, express this number or this quantity in scientific notation. Ang mangyayari po dyan, kunin na natin agad yung 5, okay, and then, ito ngayon, decimal point, then kunin mo na yung 4, pero yung 7, bago natin siya isulat, tignan mo muna yung katabi niya number. Ang katabi niyang number ay 6. So, kung 6 ang katabi niyang number, ibig sabihin yan, round up. Ibig sabihin, plus 1 tayo dun sa 7. Okay, yun yung ruling ng rounding off. So, 7, magdadagdag tayo ng 1, that will become 7.48. Times 10 na tayo ngayon. So, gusto natin siyang i-times 10. No? Ano mangyayari ngayon? Bilangin natin siya, take note, yung original decimal natin ay nandito. Dahil nga ito ay masyadong malaking number. So, from here, bilangin natin. So, we will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay. So, since nakita nyo yung direction ng arrow, papunta sa kanan, positive po yan. So, 10 raised to 8. So, yung kanina, 10 raised to negative 8. Bakit? Kasi, ayan, no? Papunta naman sa kaliwa yung ating arrow. Same with this previous example. So, yan. And huwag nyo kakalimutan yung unit which is meters. Okay. So, yun ang scientific notation. Okay. So, baka sabihin nyo, sir, ba't wala naman yung calculator? Eh, sabi nyo meron sa calculator. Sabi dun sa title. Okay. Siyempre, meron tayo dito niyan. Okay. Now, dito sa calculator, paano natin iseset ang ating calculator sa scientific notation? Yung mode niya. Okay? So, first thing to do is, sindi mo yung calculator mo, syempre. Okay? Kapag nakasindi na yan, pindutin mo yung mode. Ito. Ito tong mode. Yan, yung katabi ng on. So, pag pindot mo ng mode, meron kang makitang yan. Ito mga na-discuss na natin sa previous video tutorial natin, yung introduction sa calculator. So, wala kang makikitang scientific dyan. Okay? So, let's try shift. Pindutin nyo yung shift, no? Shift and then mode. Ayan. So, pag pindot natin ng shift mode, ang nakita natin dito ngayon ay itong mga to. So, we have math. I think this is IO, hindi ko alam. Line IO, we have degree, yung GRA, we have yung 7, yung SCI, at madami pa. So, nakafocus tayo sa scientific notation. So, pindutin natin yung 7. Okay? So, ulitin lang muna natin. Shift, and then mode, and then 7. Basta kahit sa ibang calculator, pag nakita kayo ng psi, ibig sabihin scientific notation. Now, itong 0 to 9, ibig sabihin tinatanong niya tayo kung ilang significant digits. For example, piliin natin ay 3. So, pipindot lang kayo ng 3 dito. Pinapapili niya tayo kung 0 to 9. Okay, 3. Now, ibig sabihin niya, naka-scientific notation tayo, and then ang ilalabas niya ng mga sagot ay naka-express in scientific notation na may tatlong significant figures. So, tignan natin. For example, i-type natin yung first example natin, itong 1 billion. Okay, 1 billion. So, ang 1 billion ay merong 9 na 0, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, pagka nagawa na natin yun, equal natin siya. So, napansin nyo sa sagot niya, ayan, no? So, we have 1.00 times 10 raised to 9. Okay? At yan din po yung sagot natin kanina, di ba? Yeah, ito yun, itong 1.00 times 10 raised to 9. Okay. Now, ganyan lang po siya maging scientific notation. So, try pa natin tong isa. So, again, paano siya gagawing scientific notation? Ulit-ulitin natin. Pindot mo yung shift, mode, and then pindot mo yung psi, kung ano man yung number na nire-represent ng scientific notation. 7 dito sa akin. And then, 3 decimals, no? Yan. So, pwede nyo naman, kung gusto nyo namang 4 decimals, pwede rin 5 decimals. Pero, with regards sa tutorial natin, 3 significant figures tayo. So, kapag 3 significant figures, isang whole number, ito yon, yung tinatawag nilang characteristics, no? Or characteristic, and then yung dalawa is what we call the mantisa.
Yan, sa mga reference nyo nakalagay. Okay. Now, kapag nandiyan na yan, yung next example naman natin, we have 0. Type lang natin 0.235. Okay, 0.235. Kapag pindot natin sa equal ngayon yan, since tayo ay naka-scientific notation, ayan. So, ito ang lumabas. Meron tayong 2.35 times 10 raised to negative 1. So, saan yan? Di ba ito yan? So, 2.35 times 10 raised to negative 1. So, yan din yung pinresent dito sa calculator. Okay. Now, let's try yung isa pa. So, ito medyo masyadong maraming zero to, no? So, 0.1234567. So, 7 na 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, 142, 142. So, ito na siya. Na-type na natin. So, next na gagawin natin is pindutin lang natin yung equal. So, pag pindot nyo ng equal, yan. So, makakita na kayo ng scientific notation niya. Yan. So, we have 1.42 times 10 raised to negative 8. So, ito yan. 1.42 times 10 raised to negative 8. Yan. So, ito na namang itong pang-apat nating example. Meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5. 5 na 0. So, 0.12345. And then, we have 1, 2, 3, 7, and 8. Okay. So, pag pindot natin ng equal, syempre yung susunod natin gagawin. So, we have 1.24 times 10 raised to negative 6. Yan, kung nakikita nyo. So, 1.24 times 10 raised to negative 6. Ito po yan. Itong kanina. So, mahalaga dito na alam natin yung basic at alam din natin paano siya sa calculator. And lastly, ito medyo malaki-laking number. We have 5. So, tatype ko na lang, no? We have 5, 4, 7, 6, 5, 8, 1, 2, 3. Yan. Cellphone number ko yata ito, Hindi. We have 5, 4, 7, 6, 5, 8, 1, 2, 3. Then, pag pindot po na ng equal, so ito po ilalabas. Meron tayong 5.48 times 10 raised to 8. So, ito rin po yun. 5.48 times 10 raised to 8. So, yan po ang mga paraan kung paano natin i-express ang isang number, isang malaking number o isang napakalit na number sa scientific notation at yung kanya ding counterpart sa calculator. Ayan. Using the scientific notation mode. Okay? So, maraming salamat kung nakaabot ka sa video na to. Maraming salamat. Kung nagustuhan mo to, pwede ba itong i-like at pwede ka rin mag-share. Share mo to sa mga classmate mo na nagpapatulong paano ang scientific notation sa ganito, sa pagsasolve at ganoon din sa mismo kapag sa calculator na. At pwede ka rin mag-subscribe para makatulong yan sa ating channel. At mag-comment ka rin kung meron kang suggested na video tutorial. And again, this is Sir Lupet nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Say goodbye to CalQ. Thank you!